Alright, welcome mga guys. Ito, interview ni Sara Duterte. Dumating siya sa Liwasang Bonifacio. Doon sa rally. Yan, day 7 ng rally nila. Ito, maganda itong interview niya. Hinggan natin. Nandito ako para unang-unang magpasalamat sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe ng SMNI at sa lahat ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Papasalamat kami sa inyong suporta sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente at sa Department of Education at sa trabaho ko sa OVP at sa Department of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya para sa lahat na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Ma'am, yung hinahin po mga taong bayan po, ma'am, pagod na po daw sila, magdadalawang taon na, pero wala pa rin po daw pagbabago na nararamdaman nila. Opo, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating Pangulo. Meron pong sa lahat naman ng mga complaints ay pwedeng mapag-usapan ng merong diplomasya. At nasaya ako dahil ang mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahe ng SMNI, merong mga ganito na rally at pagtitipon para mapalabas nila ang kanilang mga nararamdaman. At ito ay magpapakita na ating freedom of speech and religion. Your comment, they want you to become the President of the Philippines right now. Apo, alam mo, kasi sinasabi ko lagi, no, ang buhay politika, ang buhay ng tao, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Kaya ang lagi na lang natin pwedeng gawin ay magdasal sa Diyos, magdasal para sa bayan natin, magdasal para sa katotohanan, magdasal para sa hustisya, and syempre magdasal para mabigyan ng wisdom na magawa yung trabaho natin. Sa ngayon, ang tinututukan ko ay ang trabaho ko, mandato ko sa Office of the Vice President, at yun ay ang pagtatrabaho para sa ating bayan, ang pagserbisyo, pagpapaabot ng serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, at ang trabaho ko sa Department of Education para maiangat natin, mapataas natin ang kalidad ng edukasyon. Ma'am, ano na lang yung aasahan ng mga taong bayan sa Office of the Vice President sa gitna po ng mga nangyayari, na gusto na nilang pagbabago for the Office of the Vice President? Ano ang aasahan ng ating mga taong bayan? Opo, makakaasa sila na tutuparin ko ang mandato ng aking opisina, ng Office of the Vice President, ng Department of Education, at pagtatrabuhuan ko yun. Nandoon yun sa aking oath, nakalagay doon that I consecrate myself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, magtatrabaho ako para makakita tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Nandito din ako para makiisa sa pagdarahas, pang-aapi sa SMNI. Clearly, it is a violation of the freedom of media. No? At nandito din ako para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy kasi nakikita natin na this is a trial by publicity. Mga hearing na walang pinupuntahan, mga witnesses puno na nagkukubli kung ano yung kung sino yung totoong identity nila. At one-sided. Muna tayo. Oo, yung witness, di ba? Yung witness kay Sara, si Sara pala, hindi naman minsan nakapunta dun sa Glory Mountain. Yan, binasag nilang digong yan at saka ni Kibuloy. Wala, minsan, hindi pala nakapunta si Sara Duterte. Yan, paano yung Lisa? yung witness na Lisa, basag. Yan. Lahat atake, lahat
paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. And ma'am, sa kabila po ng black box against you, you will continue to work as a Vice President and Education Secretary. Yes, opo. Lumaki ako sa politika, kaya alam ko na ang black propaganda ay kaparte ng journey ng isang politician. So, sinabi ko nga, meron silang parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord. Parang meron silang sinusundan na script. Kulang na lang maging drug lord si Sarah. May siyabulab. Sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kaparte yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama, nakita ko yan sa buong bansa, sa mga politiko natin. So hindi na siya nakakapagtataka na meron talagang paninira. Ma'am, last na lang po. Sigaw ng taong bayan, Inday Sara Duterte. Ano po yung nararamdaman po niyo? Nandito ako ngayon sa Laban Kasama ang Bayan para magpasalamat sa mga tao sa kanilang suporta sa akin at ang kanilang suporta sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa taong bayan, hindi lang sa mga taong nandito, kundi sa lahat ng mga kababayan natin sa buong bansa dahil binigyan nila kami ng pagkakataon na makapagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Yan. Yun ang magiging next president natin mga guys, di ba? Yun ang future president. Alright. See you next time. Thank you for watching.